pagiging domestic helper ay isang fulfilling na trabaho. Pero gusto ko maging higit pa sa domestic helper o empleyado. Gusto ko rin umuwi na may pagkakakitaan ako na masasabi kong akin. Taon-taon, daan-daan libong Pilipino ang lumalabas ng bansa para magtrabaho. Isa ka ba sa kanila? Hanggang kailan ka magiging malayo sa pamilya mo? 6 years na ako sa Singapore. And most of the time, umuwi ako ng Pinas. Effort ang long distance relationship. Mahirap makaipon. Sabi ko sa sarili ko, uuwi ako ng Pinas kapag may investment at business na ako. Kaya as early as now, ginagawa ko na. Kaya ako nag-RTO. Gaya ng karamihan ng mga OFW, wala rin ako masyado interest sa business. Kasi nga, malaki naman ang kinikita dito, lalo na kapag IT ka. Pero paano kung hindi na na-renew yung pass ko? Kaya kailangan ko ng RTO. Malawang ang buhay ko dito. Madalas kasi akong nakakalabas. Nung una, lahat din pinapadala. Pero, nagsimula kasi akong umati ng mga trainings na pinupuntahan ng mga businessman dito. Nag-try lang ako, marami namang libre. Marami akong natutunan at nagbago ang pananaw ko. Hindi para fairy tale yung mayaman ang domestic helper. Kaya nag-RTO ako. Effort, oo. Pero solid naman. Hungry for knowledge and wisdom ako. Kaya nung narinig ko na merong free investment talk, pumunta agad ako. Nung una medyo naiilang ako kasi karamihan babae. Pero naisip ko, iisa lang naman ang aming goal. Yon ay ang magkaroon ng business na maaaring mag-provide ng 20,000 a month pagdating ng panahon. Kaya sumali ako ng RTO. Bilang lalaki, kasali sa responsibilidad ko na siguraduhin makapag-provide ng mabuti sa aking magiging future family. Lahat naman ng OFW pare-pareho. Lahat nagiging matapang lumayo sa pamilya para kumita at makatulong. Ako, maswerte ako. Dito ko na-meet ang partner ko sa Singapore. Nag-RTO kami pareho para sa kinabukasan namin. Mas maswerte ako kasi we will soon meet our son. May notion tayong mga Pilipino na kapag nakapag-asawa ka ng Caucasian, magiging easy at instant yaman ang buhay mo. Pero pinili namin na itaas ang standard namin ni Jim para sa maluwag na retirement para sa amin. So umpisa lang naman mahirap ang RTO kasi we'll have to wait for your desired outcome. Pero it will be yours. Naniniwala ako sa isang investment advice, do not put all eggs in one basket. Kaya nag-member ako sa RTO. Nagsimula ako as a member, now isa ng trainer. Ito yung gusto ko, yung maging isang business coach at makatulong sa iba. Masaya at maraming activities sa RTO. Linggo-linggo, pumupunta ako dito at iba ang natutunan ko. Marami din ako namimit ng mga bagong kaibigan. At syempre, sumali ako dito para sa anak ko, sa pamilya ko at of course, sa sarili ko din. Success happens because someone decided to be successful. And this is something that we must do every day. Akala natin maliit na bagay. Pero yung maliliit na bagay na yan ay ang bumubuo ng malaking bagay na nakikita natin. Akala natin madali lang ang maging successful. Kaya pag nahirapan na, ayaw na. Malimit nating sabihin sa ating sarili na gusto nating maging successful. Pero hindi naman natin ginagawa ang mga bagay para maging successful. Short-term pain gives you long-term pleasure. Ako may ginagawa na para sa kinabukasan ko. Ako, may ginagawa na para sa kinabukasan ko. Ako may ginagawa na para sa kinabukasan ko. Ako may ginagawa na para sa kinabukasan ko. Ako, may ginagawa na para sa kinabukasan ko. Ako, may ginagawa na para sa kinabukasan ko. Kami may ginagawa na para sa kinabukasan namin. Tara,